Bago ang lahat, based dito kay Sham, ang Golden State ang least expected team na pupuntahan ni LeBron. Sa ngayon, kulang pa sila ng nasa 4 na player dahil ang signee pa lang nila si Melton, Kristaps at Al Horford. Parang binalik lang nila yung mga player nila sa lineup. Mukhang nakakatulog na naman kakaintay si Mike Dunleavy at September pagigising sa katapusan. Ang possible pang player nila nasa 11 kung sakaling bumalik si Draymond. At kahit bumalik pa siya, kailangan ding maghanap pa ng another 2 to 3 player ang Golden State. Injured si Butler at si Moody kaya wala sila sa lineup. In total, meron pang dalawang two-way contract player ang Golden State plus Draymond. Magkakaroon sila ng 11 out of 13 player sa lineup. Kulang pa rin. Based sa The Athletics, kapag tinrade ng Warriors si Butler, kailangan pa nilang magbigay ng first round pick. Mataas ngayon ang value ng mga draft picks dahil sa bagong system ng lottery sa susunod na taon. Maliit lang din ang tinaas ng salary cap, kaya ipit ngayon ang mga team. Nakalusot na sa kanila si Kawhi na hindi pumunta at si LeBron naman posibleng mawala pa yung grip ng Golden State. Ang team lang so far na merong sapat na cap space na posibleng magka-interest na tulungan ng Golden State ay Brooklyn para magkaroon ng salary dump na 50 million mahigit kay Butler. Sasamahan pa yung first round pick ng isang second round pick or dalawa pa. Madami pa kasing natitirang notable free agent bukod kina LeBron at Harden. Mapapapayag lang din doon ang Brooklyn Nets na tulungan itong Golden State kung makikita ng Brooklyn na hindi contender sa playoff ang Warriors at posible nilang makuha yung first rounder nila. Pero para ma-trade papuntang Brooklyn itong si Jimmy Butler, kailangan din kasi ng Nets na magbigay ng isang player para lang makuha yung kontrata ni Butler at sila yung magbabayad. Ito nga lang yan, yung 2027 na draft class sinasabing halos katulad lang din ng 2024 kung saan konti lang yung mga prospect talagang posibleng makuha. Hindi katulad ng 2025 at 2026. Si Tyron Stokes nga lang yata yung pwede sa 2027. Ang expectation pa based sa report kung si Butler hindi mati-trade at magi-stay pa rin ang Golden State, may possibility na maglaro siya by March or April kapag naka-recover siya sa injury. At kung mati-trade naman siya sa ibang team, possible hindi siya maglaro at magpagaling na lang. Ang isa pa doon, kung hindi ma-trade si Butler at kailangan talaga ng Golden State ang salary cap, ang pwede nilang gawin, magkaroon ng buyout. Kaso lang, hindi nila dapat gayahin yung setup ng contract ni Dame at ni Bradley Beal. Ang isang option ngayon ng Warriors makuha si Chris Middleton sa free agency. Isa pa siyang notable name. Noong nakaraang February or January pa ata, nasa linya kasi ng mga player na pwedeng i-buyout si Middleton pero hindi niya kinuha at nasama sa trade kay Anthony Davis. Ang Warriors agad ang nakaabang noon na makuha siya sa buyout. Kaso nga limited lang din ang Warriors noon dahil lagpas na sa tax apron. Potential landing spot ni Middleton, Lakers, Warriors at Cavaliers. Sa tatlo na yan, LA at Warriors ang may malaking cap space. Ito ay para sa mid-level exception. Pero yung Lakers hindi na nakapokus ngayon sa katulad ni Middleton kahit kay Hachimura. Nasa free agency market pa rin kasi itong si Rui at expected hindi na siya makakabalik ng Lakers dahil di umano nakapokus na dito kay Kuminga na technically mas mababa ang makukuha ang kontrata kung papayag. Si Hachimura ngayon kinukonek sa Warriors bilang signee. Base kay Mark Stein at Jake Fisher, ang Warriors ang isa sa mga team na posibleng landing spot ni Hachimura. Saka bagay din naman siya base sa game ni Rui. Dahil naglalaro siya bilang power forward at siya yung backup dito kay Draymond bilang sentro. 3-point shooter din. Bukod sa contract, ang isa pang rason di umano kaya hindi hinahabol ng Lakers si Rui dahil naghahanap ng mas batang player yung LA. Kung hindi makuha si LeBron ng Golden State, si Chris Middleton at si Hachimura ang kanilang magiging second option kung sino ang pwede nilang mailagay sa roster. Ang Minnesota yung dating possible na makakuha sa kanya kaso nagkaroon ng another signee dahil yung Minnesota kailangan magbitaw ng another player para lang ma-sign si Hachimura. Ang San Antonio naman may report na tinigil na nila ang paghahabol kay Rui dahil meron ng Tobias Harris. Meron pang report na possible kunin pa rin ng San Antonio itong si Rui depende sa kontratang kukunin niya. Ang pinaka-possible team pa rin kung sakali na masagip yung free agency nitong si Rui, Brooklyn dahil sila ang may sapat na cap space.
Nasa pang-anim na araw na kasi ng free agency at madami pa mga notable name na pangalan ang hindi pa nakakakuha ng team. Ang nag-iisang player ngayon na lumipat ng team sa free agency at nakakuha ng max contract, si Walker Kessler lang na merong another 130 million. Siya yung merong pinakamalaki, wala nang susunod sa kanya. Halos mga bargain contract yung mga player na lumipat ng team, hindi katulad ng mga nakaraang taon na lumalagpas ng 100 million. Dahil available pa sa Golden State ngayon ang full mid-level exception. Bababa lang ng bahagya si Hachimura doon. Mula 18 million, pwede siyang pumatak ng 15 million per year sa loob ng 2 taon. Ito yung pinaka-best option so far na pwedeng makuha ni Rui Hachimura kung i-offer talaga ng todo ng Golden State yung mid-level exception at hindi na sila maghahabol dito kay LeBron. Si Sham na rin ang may sabi na yung Warriors ang isa sa least expected na pupuntahan niya kasi dumami na yung team na posibleng maghabol sa kanya. Ang isa pang player na nasa trade block ngayon si Trey Murphy na gusto rin makuha ng team gaya ng Warriors at Boston. Ang Celtics gustong makabawi sa ginawa nilang trade kay Jaylen Brown. Kaagaw din nila ang mga teams gaya ng Pistons, Clippers at Hawks. Binabaan na ang presyo ni Murphy. Mula sa 4 na first round pick, ibibigay nilang di umano ng Pelicans sa 3. Mataas pa rin. Non-all-star naman si Trey Murphy. Sa mga teams na nabanggit, ang makakapagbigay lang nun, possible Pistons. Sasamahan pa nila ng ilang second rounder dahil sila ang madaming Ilang beses na rin nagoyo ng Atlanta Hawks ang Pelicans pagdating sa trade. Napunta nga sa kanila yung pick na swap mula sa Milwaukee Bucks kaya walang napili ngayon ang Pelicans or naagaw ng Hawks yung dapat pipiliin ng Pelicans. So far, wala ding iti-trade na player ang Warriors kung si Trey Murphy na hindi maapektuhan ang lineup nila. Dahil laging -2 player ang Warriors ngayon, depende kung isasama ng Golden State si Moody bilang kapalit na player at kung tatanggapin naman ng Pelicans.